Yes! Pero eto na nga, Miss Gladys. We're so honored to have you here. Grabe, legend. Legend. Diba? Totoo naman. Totoo. Totoo naman. Parang dalawa lang yan. It's either matanda ka na. Di ba? Hindi, malaki lang po talaga yung impact at naiambag nyo na sa industriya to. Lalo na sa mga nag-aasam na maging kontrabida, di ba? Parang ano na kayo eh. Nandun na Pero kayo ngayon sa... nga, The standard na eh. Comedian pala si Miss Kaya nga Gladys. Ha? Alam na yung saan yan. Sinabi ko na to kay Miss Gladys nung unang araw namin sa set. Actually, nung unang araw ng Maka. Unang araw namin sa set, kabado kaming lahat. Alam ni Miss Gladys yun, may isang eksena na yung kay Sean na nagkamali kami dahil natakot kami kay Miss Gladys. Pero kung kontrabida on screen si Miss Gladys, off-cam naman bida si Miss Gladys. Talaga. Teddy bear. Ate nila Legit. ako, mami niya at Ah. ate nila ako sa set ng Maka. And hindi kasi, ito talaga ako. Si Vince kasi syempre, first time ko lang siya. 75th actually ko siya na-meet, pinakilala siya ni Michael sa akin. And nakakatuwa kasing katrabaho ngayon, di ba? Itong new breed of actors and mga talented performers. Like you, Thea, ang galing-galing mo sumayaw, di ba? Hello, thank you. And oo. So, nakakatuwa na, alam mo yon yung generation ngayon, nakikita ko na you take it seriously, yung craft ninyo. Hindi lang yung basta relax lang na, kung hindi, edi hindi. Kung hindi maganda lumabas, hindi. Nakikita ko, kinakarir din talaga ng mga. Kaya hanga ako doon sa generation ngayon. Kaya gano'n kasaya pagkaka-work ko kayo. Wow! Kinilig naman kami. Talaga ni siya. Tsaka mind you, hindi na sa Maka. Magkasama rin kami sa movie. Yes! Yes! At Yes! gusto ko sabihin sa inyo, abangan nyo yung pelikula namin. May ginawa si Sean Lucas doon. Hindi pa niya ginagawa sa lahat ng project niya sa GMA, pati sa Maka. Dito lang sa The Heart of Music, yung pelikula namin na musical. Di Abangan nyo po, ang laking sorpresa Ang nun. laki! Ang laki surprise! Aabangan ng mga viewers sa amin, trigger sila sa mga malalaki. Oo, kaya aabangan talaga nila yan. Pero eto nga, Miss Gladys, share ko lang din po nung medyo, I was a little bit younger lang naman po. Kami ng kapatid ko, nagre-recreate kami ng mga scenes ng Mara Clara. Hindi ko na masyado maalala dati, pero ako si Clara. Tapos siya si Mara. Tapos mas batang kapatid ko yun eh. Tapos alam mo yung sumusobra na yata yung acting ko, medyo makatotohanan. Tapos yung umiiyak na siya. Tapos yung magsusumbong na, tapos yung gagawin mo, papagalitan ako, huwag kang magsumbong. Yung gaganunin mo. Wala lang, share ko lang, naalala ko lang. So ang gusto mo yung si Clara na character. Oo. Feeling ko, bagay sa ano ko eh. Rar. May tsura. Hindi naman. Well, actually, minsan naman yung pagiging kontrabida, hindi lang naman doon sa dahil mukha ka talaga kontra. Minsan syempre kung paano mo i-project, di ba? Kasi like, parang si Sean, mukhang mabait. Akala nyo lang mukhang mabait. Pwede naman gumanap din na, di ba? Parang bad boy. So, it depends on paano mo i-project, di ba? Yung role mo. But actually, Mara Clara, hindi ako nagtataka because that was 32 years ago, di ba? When we started Mara Clara. I was 14 or 13 years old when I did that. 1992 to 1997. So, it lasted for 5 long years. And one of the longest soap operas actually with Judy Ann Santos. So, kwento ko lang konti, when they ask us to go, parang ang tawag ngayon go-see, di ba? Na screen test actually, hindi na siya audition eh. So, alam na nila, kami ang Mara Clara, pero hindi nila alam sino ang Mara, sino ang Clara. So, they wanted to see yung registration namin sa screen. So, syempre, since si Judy Ann, di ba, ang amo ng mukha, tapos parang lagi iiyak, tapos ako, parang mukhang mataray daw, because of my eyebrows then. And yung piece nung namin, nung acting piece namin, parang pinagbibintangan kami, sinong kumuha ng singsing. So, si Judy Ann, syempre, parang faucet yung, yung luha nun. Di iyak na siya, iyak. Naisip ko, habang nakasalang si Judy Ann, sabi ko, teka, dapat ibahin ko yung atake ko dito. Parang dapat hindi lang yung basta umiiyak ka lang kasi pinagbibintangan ka. So pag action, ikaw nagnakaw ng sing-sing, sabi sa akin, bakit? Porque po ba mahirap kami? Ayun, yun doon na nila na-confirm. Na-trigger ka kasi nun. lumalaban siya, pero umiiyak siya, pero lumalaban siya na pinaglalaban niya. Bakit? Porque mahirap ba kami? Ako na yung kumuha ng sing-sing. Bakit? Ano nakita nyo? Nakita nyo ba mismo ng mga mata nyo na ako kumuha? Ganon. Pero I was crying when I was saying that. So doon nila na-confirm, ito si Clara. Ito yung Ito yung kontrabida natin. Yun po ba yung
first kontrabida role niyo po talaga? I think, yeah, that was my biggest break and that was my very first full-length kontrabida role. It's more of a parang bida kontrabida because I was one of Yeah, the title bida roles kasi nga kontrabida Mara Clara. And I was portraying Clara for 5 long years. Can you imagine? Grabe, from 14 to, as in, doon kayo lumaki sa... Hindi nga lumaki. Ay, mo nagsabi nun, sana ah, man lang hindi eh, mo no? ako, ah. Hindi. Pero ang nakakatuwa doon ko nakilala ang asawa ko. Because Yee! Christopher Rojas, my husband, he was portraying one of the roles. Siya yung si Aries doon. Which was, that time, pinapartner siya kay Judy Ann, yung lead. 'Di ba? Kay Judy Ann Santos. Ewan ko ba? So, ganda Yung eh. asawa ko Wala. wala ang sabi niya. Kasi ang laki na ng puwet. I love it! I love it! Asman. Kaya pala mas si Sir. kaya mas nagustuhan nung asawa ko yung kontrabida. Ganon. Parang hindi siya masyadong attracted sa mga, yung maamo yung mukha. Eto, may puwet, tapos may attitude. Paglakad, ang laki ng puwet, sabi ko. So, yeah, very open naman siya. Lagi sinasabi, ano unang nakano? Yung puwet. Pero syempre, siguro, eventually, parang, ewan ko, parang hindi niya masyadong, bet yung masyadong nakakaaway yung mukha, ganyan, o masyadong maamo yung mukha. So, talaga yung siguro yung medyo, Parang nangangaga. mukhang mataray. Oo, yan. Dami mong girl. Oo. So, yun. Ito po, merong list ng mga pinaka-buwiset na kontrabida sa GNTV show na ang pinaka. At top 2 daw po kayo doon. Talaga? masasabi Ano sabi niyo? ko? Ba't hindi top 1? Hindi. Sino top 1? Miss Sherry. Sherry Of course, Hill. Miss Sherry Hill. Hindi, joke lang naman. Pagpatulkan kayo. Panelista si Celia Rodriguez, si Odette Can, tsaka si RJ Nuevas. Sila ang nag-comment, sila nag-list Tita Odette. Yeah. Si Kuya RJ and Si Celia Rodriguez. Tita Celia. Of course. Mga senyora namin yan. Si Tita Celia Rodriguez and Tita Odette Can. And syempre, love na love ko talaga sila sa totoong buhay. Love din nila ako kasi even Tita Belia Flores, alam mo, one of the best effective kontravidas. Hindi nyo na syempre naabutan si Tita Belia, pero si Belia Flores is on top of mind kapag ganun naiisip mo na kontrabida. And sa mga senyoras namin na yan, nakakatuwa na in person, napaka-sweet nila lahat. Komedyante rin sila and ang layo-layo doon sa pinoportray nila. Kaya ang sarap din nilang katrabaho at kasama. Maraming salamat po for being on your list doon sa Kontravidas.